Maliban kay Rolando D, na kilala natin sa husay sa sports ng bare knuckle, ay may isa pang Pinoy mga bay. At ito nga, si Jomel Miado. Noong December 2022, pinasok ng Pinoy na si Jomel Miado ang bare knuckle. Lumaban ang ating kababayan doon sa Bangkok, Thailand at nakaharap na niya rito ang isang Iranian fighter na si Purya Mokhtari. Isa itong Muay Thai fighter mga bay na nakabase na rin doon sa Thailand. At kilala naman ang Pinoy sa kanyang agresibong estilo at knockout power. Pero bago pa man mag-umpisa ang kanilang bakbakan mga bay, ay huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button, pati na rin ang notification bell para maging una ka sa ating mga upload videos. Tig-2 minuto ang bawat yugto sa laban ng bare knuckle at segundo pa nga lang nakakalipas dito sa round 1 ay nakakasundot na ng mga jabs si Jomel Miado. Pero na-counter nga rito si Kabayan at natumba sa lona. Iba ang knockdown rule ng bare knuckle mga bay. May tinatawag na 3-second rule o referee discretion. Kung ang pagkabagsak ng isang fighter ay dahil sa pagkadulas, pagkatisod o pagkabangga ng paa, ay ituturing lang itong slip ng referee. Makaraan naman ang 40 segundo dito sa laban ay pulidong tumama ang straight right ni Kabayan. Dito nga mga bay ay bumagsak itong Iranian. Sa pagkakataon nga na ito ay binilangan na ito ng mandatory 8 counts ng referee. Nakatayo pa man rito itong Iranian mga bay, pero groggy pa nga ang mga mata nito. Kung kaya naman, sa pagpapatuloy ng kanilang bakbakan ay ginawang tambol ang ulo ng kalaban mula sa kaliwat kanang lambayog ng Pinoy. Kung saan sa pangalawang pagkakataon ay muling bumagsak ang Iranian. Bellini talking to Mokhtari. May natitira pang 40 segundo dito sa round 1 mga bay at sa pagbabalik ng laban ay sinalubong ni Jomel Miado ng right straight itong si Purya Mokhtari. Nang bumagsak nga itong mga bay ay mas minabuti ng referee na itigil na ang bakbakan. And Bellini ends this fight. Welcome to Bare Knuckle Fighting Championship, Jomel Miado. Sa pagkakataon nga na ito ay panalo ang Pinoy by knockout sa loob lang ng 1 minuto at 30 segundos. Pag-iisang taon naman ang makalipas mga bay, nitong November 2023 ay nabigyan ng pagkakataon muli si Jomel Miado na lumaban sa bare knuckle. Kung saan dito nga ay nakalaban niya ang isang Swedish fighter na si Gustaf Södermalm. Undefeated ito sa kartadang isang panalo at nakuha nga niya ito by knockout. Round number 1. May kaliitan rito ang kalaban ng ating kababayan at kakaiba nga ang pormahan nito sa bakbakan. Masyadong nakayuko kung kaya naman mahirap patamaan. Head very low to his right. He's opened up for that lead left uppercut. Overhand right, not there from Södermalm. Very upright stance from Miado. Miado just looked to his corner, looks back to his opponent, throws the jab. Pero dahil nga sa matalas ang mata ng Pinoy, ay madali lang para kay Jomel Miado na i-counter itong katunggali. Simula nga nang matikman itong Swedish fighter, ang counter punch ni Miado mga bay, ay binago na nito ang kanyang pormahan sa laban. On the face of the Swede Gustaf Södermalm. To the inside, big swings from Miado, just missed with the left hook. You can see what Södermalm wants to do. He wants to throw those overhand. Makaraan naman ng 1 minuto ay muling natikman itong Swedish fighter ang kanang lambayog ng Pinoy. Round number 1. Multiple jab entry from Gustaf Södermalm. Now to the step of Miado from the outside. Södermalm coming forward. Sa mga punto nga rin na ito mga bay ay sinusubukan na ng Pinoy ang kanyang malupit na uppercut pero hindi pa nga ito nakakatama dahil sa distansya ng dalawa. Pero nandoon na ang hadikain nito para pabagsakin itong kalaban. Just off the mark again. On the left
Sa huling 20 segundos nga rin mga bay ay naging aggressive itong Swedish fighter at nakipagbasagan na ng mukha sa Pinoy. Trying to turn up the pressure on the counter with the left hand. Subalit hindi nga nito kayang pantayan ang bilis ng mga kamay na dala-dala ni Jomel Miado at bumagsak nga ito sa luna. Pumapalakpak pa nga itong kalaban mga bay para i-cheer up ang kanyang sarili. Pero sa pagpapatuloy ng kanilang laban ay isang malutong na uppercut ang muling nagpaluhod sa kalaban. Two, that's a legal strike just before the bell. You cannot be saved by the bell in any round. Here comes the count from Cristiano Bellini. Sedermal is very lucky. Sa paglalakad nga nitong Swedish fighter papunta sa kanyang corner ay parang lasing nga ito mga bay nang sinalubong ng kanyang katman. Ganito ang taglay na lakas ng batang lakay na si Jomel Miado. But that's all it takes. Sa ngayon nga rin mga bay ay karaniwang lumalaban sa lightweight division ng mixed martial arts at ang organisasyon nga nito ngayon ay ang One Championship. The first knockdown was just a right hand. Like I said, Sedermal got aggressive, came forward. Beautiful uppercut right there. Miado. They had it right on the chin. Right at the buzzer. Pasok na nga tayo sa pangalawang yugto ng laban mga bay at naging flat-footed na nga rito ang Swedish fighter. Hindi na nga rin ito masyadong nakakayuko kung kaya naman isang advantage ito para sa Pinoy at nang sinugod nga ito ni Miado ay kaliwat kanang uppercut ang natamo nito mula kay Kabayan. Talked about, Miado needs to throw a lot of uppercuts. Big right hands. At ilang segundo nga rin mga bay sa isa muling uppercut ni Kabayan ay bagsak pati haya ang kalaban. Jomel Miado, huge right hand. Flat on his back goes the Swede Gustav Sedermal. Matagal nga bago nakatayo ang Swedish fighter mga bay. Kung kaya naman, mas minabuti ng referee na itigil na ang bakbakan para iligtas ang manlalaro sa kapahamakan. Sa panalo nga ni Jomel Miado sa bakbakan ay umakyat na ang kartada nito sa dalawang panalo all by way of knockouts. The BKFC bout. He knocks out Gustav Sedermal. Ngayon nga rin mga bay ay silipin natin ang huling laban ni Rolando D nang dumayo ito sa United Kingdom, kung saan nga napanalunan ni Rolando D ang isang World Championship sa Super Welterweight Division. Big shot there by D. Right now. Oh, big shot again. There's Duran moved his hand. He's in trouble at the high bar. Stands and down he goes. Isang world champion sa bare knuckle, bagsak sa Pinoy. Putok ang kilay ng kalaban mula sa malabakal na kamao ni Kabayan. Ito nga ang laban sa pagitan ng Pinoy na si Rolando D nang dumayo ito doon sa United Kingdom bilang isang challenger sa isang pandaigdigang titulo ng bare knuckle World Super Welterweight Champion. Ang kampiyon nga rito mga bay ay si Liam Reese at dito nga'y susubukan ng ating pambato ang tibay nitong kalaban kung kakayanan ba nitong agawin ang titulo ng kampiyon. Panoorin po natin mga bay ang highlights ng laban. Pero bago pa man mabugbog ng husto itong kampiyon mga bay, ay huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button. Pagin na rin ang notification bell para maging una ka sa ating mga upload videos. Undefeated tong kalaban ni Kabayan mga idol na si ng isang magandang counter. Nice. Uy. Uy, pumutok na nga mga idol. Putok na ang mukha nitong world champion mga idol. Sa kilay. Oh, yun. Tumamas Kabayan. Masyadong malaki itong world champion mga idol kumpara dito sa Pilipino. Sa physical differences ng ating pagbabo yun. Knockdown mga idol. Woo! Knockdown. Butata. Nice. Cut nitong si... Oh, yun. Oh! Ganda. Yun. Sa Pulse Street. Umabot pa nga sa puntos ng mga hurado mga bay ang tatanghaling panalo sa laban. Pakinggan po natin kung sino ang nawagi.
Daghang salamat mga bayit hanggang sa dulo, hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang iyong reaksyon sa ating video. Pakikomenta lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat at sa Diyos ang lahat ng papuri.